Naipasa na ni Pangulong Duterte sa Kamara at Senado ang report tungkol sa idineklara niyang martial law sa Mindanao. Si Senador Francis Pangilinan nananawagang magkaroon ng joint session ang dalawang kapulungan ng Kongreso para talakayin ito. Pakibalita tayo kay Ian Cruz. As of 9:55 p.m. last night, 25th of May 2017, President Rodrigo Roa Duterte signed and submitted the report relative to Proclamation number 216, dated 23 May 2017, entitled Declaring a State of Martial Law and Suspending the Writ of Habeas Corpus in the Whole of Mindanao. Bago mapaso ang 48-hour deadline na nakasaad sa konstitusyon, naipasa na kagabi ni Pangulong Duterte sa Kamara at Senado ang report tungkol sa idineklara niyang martial law sa Mindanao. Unang nakuha ng mababang kapulungan ng kopya ng deklarasyon ng martial law o Proclamation 216 na pinirmahan sa Russia. Tinanggap ito ni Senate President Coco Pimentel at Speaker Pantaleon Alvarez sa special cabinet meeting sa Presidential Guest House sa Panacan, Davao City. Ayon sa source ng GMA News, tumagal ng kulang 5 oras ang cabinet meeting. Sunundan pa ito ng command conference ng Pangulo sa AFP at PNP na umabot ng hanggang hating gabi. Nasa pulong sina PNP Chief Ronald Bato de la Rosa at si AFP Chief of Staff General Eduardo Año. Ang AFP ang pangunahing mga ngasiwa sa pagpapatupad ng martial law. Nanawagan naman si Senador Francis Pangilinan na mag-joint session ng Senado at Kamara para talakayin ang deklarasyon ng martial law at suspensyon ng Privilege of Writ of Habeas Corpus sa Mindanao. Kung may sensitibong usapin man daw ay pwedeng gawin ito sa isang executive session. Kahit hindi raw kasi ipinag-utos ng saligang batas ang joint session, kailangan pa rin itong gawin sa ngalan ng public accountability, transparency at karapatan ng taong bayan na malaman ang mga usaping sakop ng pampublikong interes. Ayon naman kay Senate Majority Leader Tito Soto, mayorya ng mga senador ay pabor sa pagdeklara ng martial law at malabong kailanganin pang mag-joint session. Nagpahayag naman ng pagtutol sa martial law ang Makabayan Bloc sa Kamara at ipinanawagan ng agarang pagbawi nito. Kung si dating Pangulong Fidel Ramos naman ang tatanungin, pabor siya sa martial law pero sa specific na lugar lang at hindi sa buong Mindanao. Naniniwala si Ramos na may malaking epekto ang pagdeklara ng martial law sa Mindanao sa ekonomiya ng buong bansa. Kaya hinihimok niya ang gobyerno na huwag nang palakihin ang issue ng gulo sa Marawi. Ipinunto rin ni Ramos na ang mga pahayag na posibleng ideklara rin ang martial law sa Luzon at Visayas ay nakakabahala sa mga mamamayan. Reduce the area of tension, violence to specific localities in Mindanao, hopefully in Lanao Sur alone, and that this martial law period would end. Muli namang iginit ng Philippine National Police na hindi dapat malabag ang karapatang pantao ng publiko habang umiiral ang martial law. Naglabas ng guidelines ang PNP sa pagpapatupad ng batas militar. Kung ano raw ang karapatan ng taong nakasaad sa konstitusyon, gagalangin ito ng mga pulis. Ilang kabataang militante naman sa Camarines Sur ang nagtipon-tipon at nagsagawa ng candle lighting activity bilang pagtutol sa pagdedeklara ng martial law. Kinundin na rin nila ang paglusob ng Maute Group sa Marawi. Ian Cruz, GMA News.